hanggang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilihis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Social media eh. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong eh. Ano ho? Wala nga. Kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Dilubyo ngayon, natural calamities, tapos nasundan pa nung malala na Cebu. Ano bang mensahe nyo sa atin mga kababayan na hindi lang usapin ng politika ang lumiliglig sa bansa natin ngayon, kundi ito po, mga natural calamities din? Siyempre dyan, Nelson, nakakalungkot yung hindi natin inaasahan na napakalakas na lindol ang tumama dyan sa probinsya ng Cebu. At tayo naman, kagaya po ng inaasahan ng mga kababayan natin, sa pamamagitan po ng pakikipagtulungan natin sa mga leaders natin doon. Ayoko na pong banggitin kung ano po yung ginagawa namin. Kasi meron po kaming konting pantulong po sa ating mga kababayan na naging biktima po ng napakalakas na lindol sa inyong lugar. Ayan, po. At ngayon, sa mga sandaling ito ay bagyo naman. Yung bagyong Paulo ang rumaragasa. Paulo ang pangalan? Si Kuya Paulo. Kapangalan pa ni Kuya Paulo yung Northern Luzon. Naglandfall kanina dyan eh. Pero humina na po yung bagyo, bagamat malakas pa rin po ang mga pag-ulan dyan. Ayan. Sunod-sunod yan, Sen. Meron tayo, di ba, nung halos 4 na bagyo itong sunod-sunod. Opong, tapos ito ngayon ay yun nga bagyong Paulo. Medyo malala ang epekto sa may Northern Luzon, Sen. Unti-unti pa lamang silang bumabangon doon sa bagyong Opong, halos iisa ang direksyon itong bagyong Paulo. Naiba lang yung pinakahuli. Second to the last, anong bagyo yun? Bicol naman tinamaan. Tapos tumawid ng Leyte area. Nando ba yun? Ayun, Nando, Opong, tsaka itong Paulo. Yan. Yan po sa Dipakulaw sa bahagi ng Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Cagayan. Yan po ang mga video. Ito to. Maribeles naman ata ito. Maraming tubig eh, Jen. Yung bukid natin dun sa Zambales binaha dyan. Totoo. Marami siyang tubig. Ito daw ba, Sen, sabi ng iba natin mga kababayan, Rason ano nga ito? Parang gumagawa ng katalagahan ngayon. Ayaw niyong resolbahin ang problema ng graft and corruption. Sige, ito na, ang natural calamities na lang ang humihiyaw. Parang daw humihiyaw na ito humihingi ng atensyon ang katalagahan, Sen. Siyempre, mga kababayan natin, Kanya-kanyang siguro sa frustrations na sa buhay, kung ano na yung naiisip nila na itugma sa mga nangyayari sa atin ngayon. Hindi mo naman sila masisisi sapagkat naghahanap sila talaga ng kasagutan. Ang problema, imbes na makahanap sila talaga ng tinutumbok ng investigasyon. Ang napapansin nila, mukhang sila yung papalihis di ba? Sabi pa naman kayo daw po naglilihisan Inililihis nyo raw Nakita mo naman ako, pinipilit kong idiretso Ang bahala nang humatol dyan, mga kababayan natin. Sila naman ay nakasusubaybay sa mga nagaganap na pagdinig patungkol nga dyan sa napakalawak na pinsala niyang mga flood control projects na yan. Imbes na
maproteksyon na ng ating mga komunidad. Kabaligtaran ang nangyari. Anyway, yaman din lamang. Meron ka pa bang dugtong na doon sa calamities? Tuloy na natin doon Tuloy na natin. Doon sa marami kasing mga issue dyan ang lumabas nitong nakaraang mga araw. Oo. Within this week kasi walang hearing. Ba't nga pala, Sen? In-expect namin, Sen, kung hindi Wednesday, ngayong Thursday. Ba't biglang nawala Bakit po? mo sa akin itatanong, hindi naman ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Ganun ba? Hindi, baka kakulo sa kapulungan ninyo, miyembro ng hindi ba napag-usapan? Sila lang ang nagbibigay ng schedule. Malalaman na lang namin kapag sila'y nagpalabas. Doon sa pinakahuli na pagdinig last week, in-expect natin ay merong isang pagdinig dapat this week. Pero hindi ho pala natuloy, yun ho. Wala, di ba? Ang tanong nila, magtatawag, kasi may lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite at baka hindi na magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon. Paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag. Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung Sunwest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ng iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. na kumpleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yon? Baka kasi... Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Oo nga, na-interview siya. Mukhang baka daw po may mga hinihintay pang... Development. Kung wala naman daw pong bagong development, baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media. Opo. O tsaka kasi parang in-interview siya. Tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Opo. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Ano pa hinihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Hindi pa natatanong Ano ho? Wala nga. Kamukha nung Sunwest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit ganon? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod. Paano? Nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Si retired ano ba yung Major... pinakahuli? Yung kay... pinakahuli. Retired Major, Master Sergeant Orly Gutesa. Hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito Marami po kasi na-shock na bigla ata doon sa statement niya. Ang dami nila ron. Ba't hindi sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Hindi, ang problema daw kasi ata, peke daw yung notaryo. Bakit? Yung notaryo ba? Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Yung kanyang sinumpaang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag? Kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya. Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilis yun? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong.
Oo, ganun ang implikasyon. Di ba? Oho. Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi ka ba yan, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninotaryo mo sa amin? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga Meron dun sa barangay sa Liga ng mga Barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na ganun din yung notarial details. Opo. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. So may Iba-ibang branches pirma. pala. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon sa iba pang Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung po ba? titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, parehong-pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya same name po? pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. O, ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. Okay. O, halimbawa, Pati yung hawak ng isa, Book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, Book 8 eh. Pero yung isa siguro, Book 7. Kasi, maring may Book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo. at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Kung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Oho. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Opo. Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya nakapirma. Siya mismo. personal. Opo. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo. Physically. Oho. Physically. Yun ang requirement ng batas. Oho. O, nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Notary Public, sabi niya. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong ermita. Opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Oh. Pero meron siyang panotaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay. Oh. Doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar. Alam ko, taga-Pasay po ako eh. Oo. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oho. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, ay mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma nung kanyang salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko, pansarili kong satisfaction. Baka kako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panotaryo mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas ng umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Senado. Aha. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Oho. Alam mo puntahan ng Senate, alam ko po. O sige ka, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Aha. Ipipresent kita. O umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung darating, dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas ng loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Edi dumating. Pinesent ko. Baka tapos wala raw akong kortesiya. Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o courtesy? Oho.
Puro courtesy. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng mamamayang Pilipino sapagkat siya yung tinuturo na pinagmulan lahat ng kawalang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Huwag mo lang isabpina. Yun. Imbitahan mo. Oh. Ito noong hindi pa siya nagre-resign as congressman. Nang hindi pa siya nagre-resign. Lahat na lang ng pang-cover ginagawa niya eh. Oh. Para lang i-discredit yung testimony ni Gutesa. O, peke yung notaryo. Yung notaryo, hindi issue yun. Kahit na walang notaryo yun at dumating yung tao, hindi nakanotaryo yun, sukat na siya'y humarap sa kapulungan. At siya'y sumumpa. Yun na yun. At siya'y pinagtatanong ng kapulungan. Opo. Ano hahanapin mo pa ron? Hahanapin mo pa yung notaryo kahit na walang notaryo yon. Hindi nawawala yung bisa nung kanyang salaysay. Kahit punitin pa yung papel. Wala na yun eh. Kasi nagsalita na. Oo nga, ba't mo na akong pupunitin? Nandun eh. Nagsabit ako na. Merong isang abogado narinig ko, Sen. Ang sinumpaan daw po ni Gutesa ay magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. Pero hindi daw niya sinumpaan na yung nilalaman ng kanyang Gutesa na ito bang sinusumpaan mong ito ay tama, itong laman ng iyong affidavit na ito. Kaya daw po, parang ang kanyang punto, ay yung panunumpa niya doon sa Senado, nung siya'y tanungin, ikaw ba'y nanunumpa na ang iyong sasabihin ay totoo at pawang katotohanan lamang? Pero hindi daw po kasama sa pinunumpaan niya, yung kanyang notaryo, ay yung kanyang affidavit, babasahin, ay kaya daw po doon sa notaryo publiko niya dapat sinumpaan yun, na yung kanyang sinabi doon ay totoo ang sinulat niya sa notaryo. Bakit? Sinabi rin ba niya doon, ang lahat po nasasabihin ko rito, puro kasinungalingan? Sinabi ba niya? Wala naman po. Wala sinabing ganyan. Kaya nga. Yun lang ang katapat dun eh. Ako po ba yung nagpunta rito para magsabi ng kasinungalingan? Meron ba siya sinabi? Wala. Wala. Pinagtatanong siya. Totoo ba nga niya na ganito? Opo. Totoo ba na ganyan? Yan ang mga ano nila eh. Ano na lang yun? Palusot na lang yung mga ganun. Alibay na. Ay, nako. Well, anyway, noong isang araw siya nakita ko, ay nag-live kayo na kayo pumunta ng City Hall eh. Ano mo ba pinunta nyo? May kinalaman ata dito kay Attorney Espera? Kasi sabi, ipapatawag daw kayo ng Regional Trial Court ng Maynila eh. Hindi, sa ba? kagustuhan ko na makakuha sana ako ng kopya ng mga ibang mga dokumentong ni notaryo niya para maikumpara ko doon sa dokumentong ni notaryo sa kanyang sariling yung lugar na pagnunotaryo. Kaso, anong sabihan ako nung, wala pa yung judge noon kasi parang nag-attend siya ng inventaryo. Opo. Kasi parang mag-end of the month na eh, di ba? Opo. So, busy sila sa inventaryo. So, kausap ko yung clerk of court. Di bali po kanya, doon muna kayo maupo doon sa may maganda pong lugar ng court. Kasi, alam mo naman yung mga korte natin ngayon, very cramped talaga. Siguro, nahihiya naman sila na hindi man lang ako makaupo sa isang medyo maayos-ayos na meron namang aircon. Sige ka, kung yan ang dinala ko ron. Doon nga, hanggang sa dumating yung judge. Nakakausap ko yung judge. Hindi kayo pinatawag, kayo ang personal na pumunta? Kasi parang ang dating... Ako pumunta dahil nga gusto ko ngang makakuha. Kung sakali, kung po pwede. Kaya lang, ang nalaman ko, kasi alam ko, dahil September ito, mag-e-end, ang submission ng notarial register, yung mga notaryo nila, 10 days after the end of each month. Kaya alam ko na baka wala pa. Pero ang sabi ko naman, yung mga earlier documents na. Kahit halimbawa yung Agosto, ang bala ko lang naman comparison eh. Comparison lang. Ngayon, sabi naman ng judge, ang pinakamabuti, Sen, sabi niya, hintayin na lang natin kasi
pagka ganito po yung nature ng mga request, talaga pong ang Korte Suprema po, inihingan na po namin ng ano, ako kung yan ang tuntunin, pasakop tayo dyan, Judge, sabi ko. O total po, kanya, pinasubmit ko na rin po na siya nung ano ba yung lugar na pinagnunotaryuhan mo, asan yung specimen ng signature mo. Sige, Judge, ako, hintayin ko na lang yan. So nakita niya na seryoso ako na talagang gusto kong malaman ang mga pangyayari dito. Bagamat hindi na issue nga yung ng notaryo, pero dahil nga parang ikinakabit nila para kahit papano'y makahanap sila ng kahit napakaliit na butas ba. Sa kanila napakalaking bagay na eh. Alam kasi nila, meron pa tayong mga kababayan na kuminsan na naililigaw eh. Doon na lang. Parang hinahangad na lang yung konti sigurong bilang ng mga kababayan natin na pwede pa nilang mapaniwala. Kung meron pa hanggang ngayon. Well, yun po ang hindi natin alam, Sen. Ano, ha? Pero akala ko kasi may lumabas sa social media na kayo daw ay ipatatawag ng korte. Gutesa and Barcoleta. Ano, hindi gagawin ng korte yun. Ganun mo ba? Kusa ako nagpunta ron dahil gusto kong makakita ng kopya sapagkat mag-deliver ako ng privilege speech noong araw na yun. Yun palang notaryo, Sen, ay kumukuha ng notarial commission sa Regional Trial Court. Silang nagbibigay nun. Ayun pala. Kaya i-report mo yung ninotaryo mo sa loob ng isang periodo. Halimbawa, yung 1 month. Isang buwan, oo. Kaya lang, ang pagre-report is every first 10 days of the next month. So, kaya itong October 10 ang submission. Ako naman, ang pag-asa ko nga, yung comparison lang, baka meron po tayong may papaserox na, halimbawa, yung Agosto. Yung mga ano. Yung Agosto. Yung September, wag na muna kasi i-report pa lang. Kaya lang po, yung mga nauna. Kasi nagbibigay sila ng kopya eh. Sabi naman dyan, sa pinakamabuti po kanya hintay na lang po natin sapagkat kukuha po tayo ng permiso sa Korte Suprema. Ayun pala. Okay naman sa akin yun, Jen. Okay. So at least malinaw tayo. Dahil sa hindi naman pala natuloy sa linggong ito. Yung abogado na yun, Sen, parang hindi pa nagpakita. Hindi pa yata lumabas After na sabihin, hindi ako nagnotaryo yan. Wala na sumunod na mensahe, di ba? Hindi man lang siya in-interview, no? Wala po Ayaw din naman ipatawag ng Blue Ribbon kasi lilihis kami. Ganon. Ang gusto nila yung inaasahan nilang makabubuti sa gusto nilang proteksyonan. Ako po. Hindi, kasi bagay sila naman ang nagpalaki nun Di ba? Kaya ang tinatanong, ano bang pinaka-importante sa inyo? Yung notaryo o yung nilalaman ng kanyang salaysay? Di ba? Nandun naman sa sarap nyo Sumumpa din siya sa inyo Sa mga tweet, mas napabuti pa nga Binasa pa niya. Kaso nga, napagkamalan pa akong kino-coach ko sapagkat napansin ko, teka muna, meron kang hindi nababasa di ba? So kinakailangan ko pang ipaliwanag na nung nagbabasa po si Gutesa, sinusundan po namin. 4 kami na merong kopya na original. Yung isang kopya, binigay ko sa chairman, Senator Ping Lacson. Yung isa, binigay ko kay Senate President Tito Soto. Yung isa, binigay ko sa katabi ko, Senator Erwin. Erwin Tulfo. Hindi, Sherwin Gatchalian. Ngayon, nung binabasa niya na yung salaysay, alam ko sinusundan naming lahat. Ako sinusundan ko Alam ko sinusundan ni Chairman Ping at si SP Soto. Kaya nung tumayo ako, hindi sila kumibo. Alam din nila na may nalaktawan na siya. Ngayon, nalaktawan na naman yung sumunod. Kaya, teka muna. Isipin mo yung una, isang linya. Nung pangalawa, 2 na hindi siya mare-record properly kung hindi mo ipo-point out. Kasi po kanya itong binabasa ko, yung Xerox Kaya mayroong patid sa baba. So ang ginawa ko, pinigay ko na muna sa kanya yung original para yun ang basahin niya. Sana pala, Sen. Kino-coach ko raw. Ang ginawa niyo noon ay, sabihin mo kung bakit tayo, ano ba? Kasi parang on record lagi For the record, Your Honor. Di ba sa korte ganun? Bakit tayo tumigil? Sabihin niya, kasi po, hindi ko... Nalalaktawan po yung ganito, yung ganyan.
Well, nangyari na po yun. O, masyado na magpapaka-technical. Alam ko na mga apat kaming nakatingin nga po. sinusundan namin yung binabasa niya. Sa kanya yun galing sa kanya. Original, 4 ang binigay niya sa akin. Hindi, nagpatibay pa ng hinala tuloy ng iba na kino-coach nyo. Kasi nung tinanong si chairman, balita po, kayo na po ang maghatol, mga kababayan, sa inyo po nakita. Yun na nga, yung ko nga sa kanya Parang sinabi, ang sinabi, your guess is as good as mine. Yun. Samantalang alam niya, binabasa namin pare-pareho. Hindi niya pinabulaanan, pero parang sinabi niya, So, kinotes nga. nakikita naman ninyo. Ako na ipaliliwanag kung mabuti, pero sila, takipan ng takipan. Pasaring ng pasaring, di ba? Opo, kumamay ako sa kanya, pero na-starstruck ako eh. Karay Manyo, Karay, marami pong salamat sa inyo, ha? Ang mga taga riyan po naman sa Cebu City, ang Kuya Jomar Dueñas. Kuya Jomar, kamusta po kayo? Tsaka yung ano dyan, kasi dumalo ako kahapon sa lokal ng Ebanghelista kasi yung... Sa Makati po. Yun ang malapit kasi, alas 4 ng hapon. Nagkita kami ng kanilang O1 at saka yung nangasiwa, yung mga nandun. Pasensya na po doon sa mga kapatid na... Sa Ebanghelista. Hindi ko po napagbigyan sa mga selfie kasi po nagmamadali. Marami rin naman yung kaya ang palabas na ako, marami na, pero malapit na yung sasakyan. Tama-tama, di napakinggan nyo po na talaga palang kapag kayo nasa katwiran, hindi kayo dapat nananahimik. Kundi nakikipaglaban pala katwiran. Ayoko na lang sabihin nyo kasi baka magimbal na naman sila Paano kaya kung sinabi ko, pagka paninindigan ng pinag-uusapan maputulan ng maputulan. Yan na nga po. Kahit leg, ipapuputol si Juan Bautista di ba? Ganoon ang nangyari. Paano ang talagang sinalungan niya Hindi naman basta-basta. Si Herodes yata yun kailangan ko po sabihin sa inyo to. Yan. Katwiran lamang ko ito, maninindigan ako rito. Ganun tayo, di ba? Totoo po. Ganun talaga. Kaya lang, pagka sinabi ko, hindi ko na alam kung sinong ulong mapuputol doon. Hindi po tama yun, Dapat yun talagang ipag-ingay sapagkat kayo nasa katwiran. Yun talaga ang biblically, Sen, di ba? Hindi ko na pinapatos yun kasi pag tumitira siya, talikuran lang. hindi ko pinapansin yung pagka tumira, talikod. Ayoko ng gano'n. Gano'n po. Gusto ko harapan tayo. Kasi tama naman ang pinaglalaban. Ba tayo mo lumaban, di ba? Totoo naman. Pagka nagpasaring ka na naman, alam na ng tao kung sino may katwiran dyan. Yan. Nasaan? Baka yung mga... Eto na, ihabol ko lang, Sen. Baka meron kayong masasabi rito. Sabi ni Senador J.B. Ejercito, siya at yung 4 pang senador ay nag-iisip na umalis sa majority bloc upang maging independent. Pero wala naman daw nakikita siyang pagpapalit ng liderato. Ano masasabi ko dyan? Kung magagawa ko lang na padalang ko ng crispy pata yung mga kababayan natin ngayong gabi na manggagaling sa Candelaria, Quezon. Kaya lang, ang layo din Oo nga po, malayo-layo. Napakasarap po kasi nun. Kasi ang gusto akong palaging masarap ang inyong hapunan. Yung